May tanong sa akin, "Hi sir, I'm also a victim of harassment by Ola. I have a screenshot po on how they sent a message asking for payment. Take note, today is my due date, but they act as if I was late or overdue. They are giving a time limit which is not included in their terms and conditions. As far as I know, I can pay anytime as long as hindi pa lumalagpas sa due date. Can I reply to them? Kasi nakaka-stress yung ganyang gawa nila. Thank you po." Sisiguraduhin ko i-report kita sa Debt Department hanggang may oras ka pa matuto ka magkusa sa sarili mong obligasyon. Magbayad ka ngayon na. Alright, napakaganda katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay. Nakita nyo kung paano maningil? Ang tatanga, di ba? So dito sa video natin, aalamin natin bakit ganyan. No, ganyan silang maningil kuno sa inyo na as if akala nyo overdue na kayo. No, dito sa video natin aalamin natin yan. Kaya pakipanood po yung ating video hanggang dulo. Pero bago yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience. At syempre po, sa ating pagsasaliksik at pagtatanong po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng papapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe sa akin. Okay, so sabi nyo nga po no, na kayo ay victim din ng harassment ng mga Ola. Okay. And may screenshot kayo, yun nga po, yung binasa ko kanina na magpapatunay kung paano sila maningil kuno. Okay? Tapos, ito pa sabi nyo, take note, today is my due date. But they act as if I was late or overdue. Ito po yan. So, ako in-expect ko 7 days yan. Kasi, bugo katabusadong online lending apps yan eh. Ganito po yan, no? Alam nyo kung bakit. Hindi marunong kasi magbilang yung mga yan. Okay, bakit sinabi kong hindi marunong magbilang? Kasi sa kanila po, pag araw ng disburse, kasama na ho yung bilang. 1 day na yon. Kadi-disburse pa lang po. For example po, dinisburse yan nung 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sa 16 sa kanila, due date nyo na. Due date nyo na. Which is supposed to be 17. 17 ang due date ninyo. Diba? Kasi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So, dapat 17 po yung due date ninyo. Mga tanga kasi magbilang yan. Biruin nyo. Yung araw ng disbursement kasama sa bilang. Oh, di ho ba? So, mali. Mali talaga sila. Kaya ko tinatawanan kasi, may kakilala ho akong tawag dito na ganyan din. No, foreigner. Ganyan ho sila magbilang. Lahat ho sila. Okay? Natatawa ko talaga nagkakaroon kami ng batuhan ng kuro-kuro, no? Yan, yung ganyan yung sinabi niya sa akin, dapat daw kasama yung araw ng disbursement. Sabi ko, bakit? Hindi mo pa nga nahahawakan yung pera, kasi disburse lang eh. Diba, dapat the following day. Tsaka gano'n naman talaga magbilang eh. Diba ba? Maski sa paghuhulog sa buwan, no? Sa mga hulugan ng ng bahay, hulugan ng kotse, gano'n tayo magbilang eh. Oh, pag nirelease mo yan ng January, February, March, April, May, June, yun ang due dito, susunod na buwan. Sila hindi. Kasama yung date of disbursement sa bilang nila. Oh, ulitin ko ho. Pagka dinisburse yung nyo, yung inyong loan ng 10, kasama yun, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh. Pero tayo, alam natin, 17 ang due date natin. Sila hindi. Oh, tsaka isa pa, may sinasabi ko kayo dito. May time limit. Totoo yan. No. May cut-off silang sinasabi. Hindi na uuso cut-off. Siguro maniwala ako nung dati. Panahon namin. Naalala ko tuloy, matanda na ako. No? Kasi dati talaga, kasi nga, ang sinusunod namin, banking hours. So talaga yun, alas 12, alauna,
Pinakalit, 2:00. Dapat nasa bangko na kami. Totoo yun, nasingil namin hanggang 2:00 lang kasi kailangan lahat nung nakolekta namin o nasingil namin during that day, maipasok sa bangko yun. Kundi yari kami, madadali kami sa audit. Oh, malilate remittance kami ron. Oh, kaya yun, may cut-off yun. Ngayon kasi may mga payment channels na. Oh, ano pa yung sinasabi nila? O, di ba? So, ibig sabihin, wala talaga silang alam sa paniningil. Mga bopuls yang mga yan. Ano? Kayo, kung ano yung paniniwala nyo na Judith, yun talaga. Kasi ito yan eh. Di ba? The mere fact na hindi po nila dinidiscuss sa inyo or hindi sila transparent doon sa inyong naging obligasyon ay pagpapatunay na hindi sila marunong magpautang. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, pagka yan diniscuss nila, wala akong mangungutang. Pag sinabi nila na, kalahati na lang marireceive mo pagka dinisburse namin yan. Tapos ang interest namin is 10% per day. Sino kukuha niyan? Di ba? Para kayong kumuha ng martilyo, pinalo nyo sa ulo nyo eh. Ganun kabigat yan. Nakita nyo? Tapos, ito pa. Sabi, tinatanong niya, can you reply to them? Kasi nakaka-stress na yung ganyang gawa nila. Ito lang replyan nyo. Sabihin nyo, I will pay. There's no problem. Kasi ito kamo ang due date ko, alam ko, ngayon. Huwag mo kong ini-stress. Huwag mo kong hinaharas. Babayaran ko yan. Tsaka nyo bayaran. Wala naman. Kung may pera na talaga kayo dyan, bayaran nyo na lang po. Tapos huwag nyo nang ulitin. No? Pero pwede nyo naman silang replyan. Kaya lang, ito lang sasabihin ko sa inyo. Baka makonsumi lang kayo. Bakit? Kasi pag nireplyan nyo yan, iba rin i-reply sa inyo. Hindi marunong sumagot yung mga yan kasi nga hindi nga marunong maningil. Tingnan nyo lang ano yung sinend? Flash ulit natin. Sisiguraduhin ko, i-report kita sa debt department. Sisumbong daw ako sa department. Tingnan nyo yung spelling ng debt niya. D-E-P-T. Hindi siya D-E-B-T. Ba't paniniwalaan niyo yung ganyan? Diba? Nakita niyo, hindi muna hindi muna double check, i-proofread bago i-send. Diba? Department. Ano kayo ng kamote? Napasaya niyo ako ngayon, mga bugo katawasad ng online lending apps. Ay, ng kamote. Di ba? Tagal ko na kayong sinasabihan. Bago kayo mag-send ng mensahe, i-proofread nyo muna. Sino bang magmumukhang tanga? Di ba kayo? Saka nakita ng department. May department na department? Ay, gago. Di ba? Mariosip, tsaka hindi dapat kayo sinasabihan niya hanggat may oras ka pa. Di ba? Magkusa ka na. Kayo nga itong walang alam doon sa pagbibilang ng due date. Ba't sinasama niyo yung date of disbursement? Bobo kayo. Diba? Doon sa nagpadala ng katanungan na yan, pwede nyo naman silang replyan. Wala akong problem. There's no limit, no? Kung ano yung nasa puso ninyo, at alam nyo na tama kayo, i-reply nyo. Pero be polite naman. Kumbaga, wag nyo na silang gayahin na na kung sila nangaharas kayo, mga haras din, hindi. Kung sila salbahe magsalita, kung salbahe sila mag-message o magsalita, maging magalang tayo. Diba? Ipakita natin na iba sila, malayo sila sa katauhan natin. Diba? Kung salbahe kayo, di kayo na lang ang salbahe, diba? Kayo na lang magsama-sama dyan. Ako dito, huwag niyong stressin ang sarili niyo dyan sa mga yan. Kasi sa tingin ko, may kakayanan naman kayo magbayad. So, bayaran nyo na lamang po. Huwag nyo nang paabutin dun sa mag-past due kayo kasi lalong magwawalang yayang mga yan. Di po ba? Wala naman problema kung mag-past due kayo sana. Kung kaya ng dibdib ninyo. Mga walang yayan, alam natin, di ba? Ngayon, para na lang wala na lang haba ng total, alam nyo rin naman na due date nyo na ngayon, so bayaran nyo na lamang po. Ganun lang naman po yan. Kahit naman po sa pautangan. Kung alam nyo po, ang due date po ninyo, bayaran nyo po. No? Ngayon, kung talagang alanganin kayo, at hindi kayo makakabayad, imisahin nyo sila, i-email nyo sila. Di po ba? Wala akong problema doon. Kasi, hindi, lahat naman ng tao talagang dumadaan sa agipitan. Kung talagang wala pa,
Wala na, magagawa ho natin. Alam nga namang mangutang na naman tayo sa iba, di tapal system ang mangyayari doon. Lalo lang kayo mababaw. Di po ba? Maging tapat ho tayo sa sarili natin. Di ba? Kagaya nung lagi ko sinasabi, kung hindi pa natin kailangan talaga or hindi pa natin kayang bayaran yung hihiramin natin, huwag muna tayo manghiram. Kasi yun ho importante, acceptance po sa sarili natin na kaya ko na ba magbayad ng ganitong halaga ng utang? Kaya ko na ba yung responsibilidad na mababayad ako ng ganitong amortization? I-ano muna natin, i-assess muna natin yung sarili natin. Same thing po sa pagbabayad. May pera ka na during the time ng due date, bayaran nyo na ho. Wag na kayo magpatumpik-tumpik. Kasi kung dyan sa mga bugo katabusad ng online lending apps, ilalagpas ka lang. Kaya yan, hindi pa nga kayo lumalagpas, due date nyo pa lang. Nakakatanggap na kayo ng ganyang mensahe. Lalo ho, pagka kayo lumagpas sa due date. Di ba? Ano yan, triple o 4 na beses ang kawalang yan ang gagawin yan. No, kaya wag niyo na lang anuhin. May pera kayo, bayaran niyo. Ngayon, kung lumagpas na talaga kayo, past yun na kayo, delinquente na kayo, pag-ipunan niyo siya, tsaka niyo siya bayaran. Okay? Sundin niyo lamang po kung ano yung nakalagay doon sa ceiling on interest rate. Kasi yun ho ang yun ang kautusan ng BSP. Pagka 10,000 pababayan, maximum of 15% lamang po yung interest na po pwede nilang ikarga dyan. Okay? Kasama na po dyan yung nominal, tsaka po yung mga fees na ikinakarga nila. At kung lalampas kayo na 1 buwan, okay, hindi kayo nakasunod doon sa due date, wala kayong pera, lumagpas kayo, o meron kayong karagdagang 5% per month. Okay? Pero, ano lang ho yan, hanggang 2 doble lang po na utang ninyo ang po pwede nilang singilin. Hindi ko yung po pwedeng singilin na, for example, ang nautang nyo is 15,000, sila say 10,000 lang, sa 10,000, hanggang doble lang ng 10,000, so 20,000 lang. Hindi kayo po pwedeng singilin na mas mahigit doon. Ano po, basta yon is nasa 10,000 pa ba. Ceiling on interest rate pa lang po tayo ha. Pagka po meron ng lumabas na memorandum ang BSP, excuse me po, with regards po dun sa mahigit sa 10,000, kung maglalagay sila ng ceiling, well, i-discuss din po natin dito sa ating channel. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.